Hingi muna tayo ng balita mula kay Yusek March mula po dyan sa DOJ. At unahin natin itong good news. Meron kayong medical mission na isinagawa para sa mga babaeng persons deprived of liberty, which is perfect for Women's Month, Yes, Yusek. it is. Nina, nagsagawa ng isang medical mission ang Department of Justice para sa women PDLs ng Correctional Institution for Women kahapon. Ang medical mission ay isinagawa ng DOJ sa pakikipagtulungan ng UNILAB, Philippine Business for Social Progress, JCI Manila at City Government ng Mandaluyong. Ang inyong lingkod ay nagsilbing kinatawan ng DOJ sa nasabing programa na naglalayong siguruhin ang kalusugan ng mga babaeng PDLs. Iba't ibang medical services tulad ng libreng consultation, x-ray, breast screening, pap smear, bone screening at libreng gamot ang ating hinatid sa CIW. Ang aktibidad ay bahagi ng programa ng DOJ para sa selebrasyon ng National Women's Month. Napakaganda ng balitang yan. Siguro matagal na silang hindi nagkakaroon ng ganyang klase ng serbisyo. Not as comprehensive kasi usually kapag nagme-medical mission, yung mga diagnostics lang. Yes. But this time around, we brought in a lot of tests. Oo. So especially sa breast and Yes. and for the cervical, kasi Yes. nga alam naman natin yan, Nina, 'di ba? Yun yung dalawang leading causes of death ng mga kababaihan. Maganda yan na early screening, lalo na pag dating sa mga cancer screenings na yan. Yung simpleng mga pap smear na yan can save their lives. So maganda, sana magawa nyo yan uli sa iba namang mga facilities, ano? Actually, we're planning and then iimbitahin ka nga namin para Yun nga, maging isang sige. guest of honor namin. Siguro either Muntinlupa or in Davao sana. Oh, why not? Kasi I want to invite you to fly to Davao para we can visit the facilities there. Oh, that would be great. Sige, I look forward to that. Thank you, PTV4, for the sponsorship for Nina. Yes, I'll go there. Na wala ako dito, no? Live na lang from Davao. Alright, dito naman, naglabas ang DOJ ng guidelines kaugnay sa online harassment. Okay, Yusek, ano ba ang mga detalye tungkol dito? So, inilunsad ng DOJ ang mas malinaw na procedure sa paghawak ng mga kaso ng online harassment sa bansa. Ang naturang procedures ay nakapaloob sa bagong edisyon ng Guidelines on Gathering Evidence and Case Buildups of Gender-Based Online Sexual Harassment o GBOSH. Katuwang ng ahensya sa inisyatibong ito ay ang PNP at NBI. Layo nitong magtatag ng mga malinaw na hakbangin para sa pagtanggap ng mga kaso pagtugon sa mga insidente at pangolekta ng ebidensya na may kinalaman sa online harassment. Ang GBOSH ay inaasahang maging gabay ng otoridad upang epektibong mag-imbestiga at mag-usig ng mga nagkasala. Ang paglulunsad ng bagong GBOSH ay isa ring inisyatiba ng DOJ para sa pagdiriwang ng National Women's Month. At may kasunduan naman ang DOJ at Commission on Human Rights tungkol saan naman ito, Yusek March? So tama ka dyan, Nina. Kasi nakipagsanib puwersa ang DOJ sa Commission on Human Rights upang magtatag ng isang referral system para sa mga biktima ng human rights abuses. Itinakda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang ahensya ang pagbuo ng referral system na magpapabilis sa pagproseso ng mga hinang tungkol sa human rights abuses. Kabilang narito ang mga biktima ng extrajudicial killings, torture at enforced disappearances at iba pa sa ilalim ng MOA. Obligado rin ang DOJ na tanggapin at suriin ang mga referral para sa mga claim mula sa CHR. Magbibigay ng mga docketing system para sa mga kasong isasangguni at magsasagawa ng mga pagsasanay, seminar at focus group discussions para sa CHR tungkol sa Victims Compensation Program. Sa kabilang banda, ang CHR naman ay may mandato na paalam sa kanilang mga kliyente ang tungkol sa pagkakaroon ng referral system para tulungan at i-refer ang mga qualified na aplikante na humirang ng focal person at lumikha ng inventory ng mga nakaraang kaso na maaaring maging kwalipikado pa rin sa Victims Compensation Program. Alright, maraming salamat sa mga update mo mula sa Department of Justice, Yusek March.